kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, ha? Ika-12 ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, dating Speaker Martin Romualdez, 17 pang mga kongresista inimbitahan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Bureau of Immigration kinumpirmang bumiyaheng pa Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bonoan kahit na ito po ay may Immigration Lookout Bulletin. Wala namang hold departure order kasi. Senate President Tito Soto kinumpirma ang panibagong pagtatangka na papatalsik siya bilang leader ng Senado. Senator Bato walang immunity kahit mambabatas ayon naman sa Prosecutor General. Governor Rodito Albano ng Isabela nagpaliwanag sa foreign trip ng tumama ang Bagyong Uwan sa lalawigan. Pangasinan, isa sa nasapol ng humagupit na Bagyong Uwan. Pinsala sa sektor ng agrikultura na itala sa 418 million pesos. Detol naman dahil sa Typhoon Tino umakyat na sa 232. Patay na iniwan ng Typhoon Uwan. Sumipa na sa 25. Bagyong Uwan, posibleng bumalik pa ng PAR ngayong Miyerkules. 7 lugar sa Luzon nasa ilalim ng Signal number 1. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, humina pa ang severe tropical storm Uwan habang papalapit na ng Southern Taiwan, ngunit maaari itong bumalik ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, bagamat nasa labas na ng parang Bagyong Uwan, 7 lugar naman sa Luzon ang nasa ilalim pa rin ng Signal number 1. Ang mata ng Bagyong Uwan ay namataan sa layong 285 kilometers. Kanluran na ng Itbay at Batanes, nasa labas na ng PAR, kumikilos ng north-north eastward. Sa bilis na 15 km bawat oras, taglay ang lakas na hangin 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot pa rin ng 115 km per hour. Nakatas ngayon ang Signal number 1 sa Batanes, western portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Island. Apayao, Abra, northwestern portion ng Kalinga, Ilocos Norte, northern at central portion ng Ilocos Sur. Sa forecast ng Pag-asa, maaaring maglandfall ang bagyo sa southwestern coast ng Taiwan mamayang hapon o gabi bago tuluyang humina. Matapos tumawid naman ang Taiwan, muli itong lalakas habang nasa katubigan ng Ryukyu Island bago tuluyang humina at maging LPA na lamang o sama ng panahon sa Biyernes. Aabot ng 260 ang kabuuang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino at Uwan sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense Deputy Administrator na si Bernardo Rafaelito Alejandro D. Port, umakyat na sa 232 ang death toll ng Bagyong Tino, 112 naman ang nawawala, 512 ang sugatan. Samantala, sumipa na sa 25 ang bilang na napaulat na namatay naman dahil sa Bagyong Uwan, kung saan karamihan sa mga ito ay dahil sa landslide sa Cordillera Administrative Region. Maliban sa reported deaths, nasa 25 ang sugatan, 2 naman ang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan.
Isinisi naman ni Senator Bam Aquino sa korupsyon at kasakaman ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan at Tino na ikinasawi ng mahigit 200 katao. Ayon kay Senator Bam, ang pagiging ganid ng mga tiwaling opisyal ang dahilan ng pagkamatay ng daan-daang individual, pagkawasak ng matahanan at kabuhayan ng mga Pilipino. Partikular na pinuna ng Senador ang bilyong pisong pondong inilaan sa flood control project sa lalawigan ng Cebu na hindi naman gumana bilang proteksyon ng mga residente laban sa matinding pagbaha. Iginit ni Senator Bam kung nagawa ng maayos ang mga naturang proyekto, nabigyan sana ng sapat na proteksyon ang mga Cebuano. Malinaw niya itong palatandaan na isinasantabi ang kapakanan ng nakararami para sa personal na interes ng mga korap na opisyal ng pamahalaan. Higit naman sa 418 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa sektor ng agrikultura sa buong lalawigan ng Pangasinan. Nag-iwan din ito ng 68 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura. Ayon kay Governor Ramon Guico III, napinsala ng bagyo ang coastal town na nasa hilagang bahagi ng lalawigan dahil sa pinagsamang epekto ng ulan, malakas na hangin at high tide. Pero nilinaw naman ng gobernador na sa 24,000 individual lamang ang inilika sa buong lalawigan. Taliwan sa naunang report ng Office of Civil Defense na humigit sa 400,000 families. Bagamat malaki ang iniwang pinsala, wala naman niyang napaulat na nasawi dahil sa nagdaang bagyo. Pagdating po sa infra, mga 68 million ang damage. At saka pagdating sa agri, ito po medyo malaki. Although ang report po sa atin ay 70 to 80% na ng palay and corn na harvest na. Pero pag titignan po natin, 418 million pa rin po yung damages sa agrikultura. Malaki, no? Oo. At pagdating sa mga bahay naman po, ay meron parang mga 3,000 no, na partially damaged at mahigit 300 ang totally damaged. Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino D. III sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyong Tino at ng bagyong Uwan. Tatalampato ni D sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara, sinabi nitong batid niyang marami sa kanyang mga kapwa kongresista ang wala sa kanilang distrito ng manalasa ang magkakasunod na bagyo. Ang di nauunawa niya reklamo ng mga mamamayan dahil maliban sa paggawa ng batas, tungkulin din nilang magpakita ng malasakit sa mga nasasakupan. Paayo ni Speaker D sa kanyang mga kasamahan, responsibilidad ng mga halal na opisyal, tiyakin ang kaligtasan ng publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang mayatid ang tulong, mabilis na rehabilitasyon at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Sa gitna ng bawat unos, pinapaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, sa mga kongresista nating kababalik lang, welcome back! Wala na akong problema eh. Tapos na ho yung bagyo. Doon kayo sa rehab tumulong. Pinangangambahang magkaroon ng food shortage sa Dinalungan, Aurora dahil sa matinding isolation o nananatiling isolated ang bayan matapos maglandfall ang bagyong Uwan. Ayon kay Merwina Pablio, Disaster Risk Reduction and Management Officer ng lokal na pamahalaan, bagamat nakapreposisyon ng food packs at may natitira namang pondo ang pamahalaan lokal, nangangamba pa rin silang magkaubusan ng supply ng pagkain. Sinabi ng opisyal hanggang ngayon na hindi pa rin mapasok ang ng malalaking truck na magdadala ng relief goods at iba pang mga tulong. Ang bayan ng Dinalungan, gayon din ang Kasiguran at Dilasag. Batay sa tala, halos 4,000 individual ang naapektuhan ng bagyo sa Dinalungan. Marami ring bahay sa coastal barangay ang nawasak dahil naman sa daluyong.
kung sakaling tumagal pa yung pagiging isolate ng bayan ng Dinalungan or Licadi areas, posible magkaroon ng shortage tayo sa pagkain. Kasi maski na po ang pamahalaan ng Dinalungan, meron tayong pondo para sa relief goods sa pagkain ng mga tao. Subalit, kung wala din naman tayong makukuha sa mga kamowa natin na tindahan na grocery, wala din. So magkakaroon po talaga ng gutom. Dinipensahan naman ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang kanyang naging biyahe sa Germany sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Uwan sa bansa. Ayon kay Albano, nakahanda naman ang lalawigan ng Isabela 3 araw pa man bago ang paglandfall na bagyo. Paliwanag pa ng gobernador, nasa biyahe na siya nang matanggap ang kautusan ng Department of the Interior and Local Government na suspindihin ang lahat ng foreign trips ng mga lokal na opisyal mula November 9 hanggang 15. Ginit ni Governor Albano, nagtungo siya sa Germany para sa isang agricultural fair na makatutulong naman sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa kanilang lalawigan at hindi para magbakasyon lamang. Yun yung relax na biyahe na ako. Hindi naman ako makabalik. Kung babalik naman ako Monday, sasalubungin ko naman yung bagyo. Hindi na practical sa akin para makabalik pa. Pero hindi naman yung iniwanan ko yung probinsya na parang pabala kayo sa buhay niya. In place naman kami. Maghahain ng kaso ang Department of Public Works and Highways laban sa Hightone Construction and Development Corporation dahil sa pagkabigo nitong ayusin ang bumigay na bahagi ng Nabota City Coastal Dike. Ayon kay Public Works Secretary Binzizon, sila ang aako ng pagkukumpuni sa naturang dike na mahigit 1 taon pa lang may sira na mula nang manalasa ang bagyong Christine noong pang October 2024. Napagalamang tinamaan ang dredging barge nito dahilan para mag-iwan ng 20 metrong sira na hanggang ngayon ay hindi pa naayos kaya't napilitan na ang mga residenteng lumikas noong kasagsagan ng bagyong Uwan dahil naman sa matinding pagbaha. Iginitidison agad na tututukan ng DPWH ang pagpapakumpuni ng naturang dike at kakasuhan na lamang ang Hightone, babawiin din ang perang ibinayad nila para sa naturang proyekto na hindi naman naisakatuparan. Hinimok naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma ang labor inspectors na paigtingin ang proteksyon para sa mga Pilipinong manggagawa. Ayon kay Laguesma, kailangang pagtibayin ang pagpapatupad ng labor laws at ng pagtiyak na nananatiling ligtas ang lahat sa workplace ng mga manggagawang Pilipino. Sa Labor Inspection Summit, pinaalalahanan ni Laguesma ang mga inspector na kumilos ng may integridad at kumpiyansa sa sarili para magampanan ang kanilang tungkulin bilang tagapagprotekta ng karapatan ng mga empleyado. Kaugnay nito, ibinida ng kalihim ang ginawang modernisasyon ng DOLE sa kanilang mga sistema at ang pagpapatupad ng risk-based approach para masigurong may sapat na pagsasanay at kaalaman ang mga labor inspector. Arestado naman ang isang ina dahil sa pagtatangkang ibenta online ang sariling anak na lalaking sanggol sa Marilao, Bulacan. Sa ulat ng Philippine National Police Women and Children's Protection Center, inalok ng suspect ang kanyang 4-month-old na anak para sa illegal adoption kapalit ng halagang 25,000 pesos. Dinala ang suspect sa tanggapan ng WCPC sa Campo Crame habang pinaplansya pa ang ihahaing kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nakatakda namang i-turnover ang bata sa Local Social Media Welfare and Development Office. Maganda umaga, Pilipinas! Wow, ang bata naman, ano ha? Samantala, nasa intensive care unit pa rin ngayon si dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil naman sa pneumonia. Sa sesyon ng Senado kahapon, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, kasalukuyang nakakonfine sa ospital sa Enrile at meron lamang umano itong slim chance of survival. Kaugnay nito, nag-alay naman ang panalangin ng mga senador para sa kaligtasan at pagaling ni Enrile. 101 years old na ito. Kilala bilang isa sa pinakamatagal na nagsilbi sa Kongreso at naging bahagi ng kasaysayan ng Senado. Very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. And I heard
from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Inumpirma naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na may mga usap-usapan pa rin hinggil sa manoy pagtatangkang palitan siya bilang pinuno ng Senado. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Tito Sen na mananatili siya sa pwesto dahil hindi na niya bago ang ganitong usapin at ayon din sa mga reliable source ay wala namang konkretong hakbang para siya ipatalsikin. Yan man iginiit ng Senate President na ipinapaubanan niya sa mga kapwa-senador ang naman pa siya hinggil dito. Matatandaang muling naupo si Tito Sen bilang Senate President noong September 8. Kapalit naman ni Senator Chis Escudero. We hear it every now and then. It's a common, but you still it's a common kwento, common story. During the weekend, one or two stories na meron daw lumalakad, meron daw makausap, ganun lang. Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4, aabot naman ng 13 million pesos ang pampremyo na naghihintay sa mga bingo lovers na gaganaping big-time bingo milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa December 7 na yan, ha. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches sa Angeles City na magsisilbing host. Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Ilocos o Iloilo, ganun din sa Mactan, Malabon Grand, Olongapo, Tagaytay, pati na rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 ticket na ay may tiga-4 na bingo cards sa kada game para sa 10 games. May 1 million pesos na premyo para sa Game 1 hanggang Game 9. At sa Game 10 naman, may nakaabang na garantisadong 3 million pesos must go jackpot. Tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season at bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ang www.casinofilipino.ph o ipalaw ang Casino Filipino sa Facebook. Oras sa buong kapuluan, 23 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, Ohio gozaimasu, masuki natin dyan po sa Japan. Alam ba ninyong bukas na ang ikasyam na branch ng Shumart o SM sa China? Ikasyam, ha? Hindi ho una, ikasyam. Inilunsad ang SM City Xiamen Haikang na siyang ikasyam na mall ng SM sa China. At ito rin ang pangalawang SM mall sa Xiamen City. Ayon kay SM Supermall President Steven Tan, ang naturang mall ang kauna-unahang SM branch sa China na nakamit ang 90% operational occupancy. Ba, ganun, ha? 90% ang nag-occupy. Matatanda ang 2001 ang magbukas ang kauna-unahang branch ng SM sa China. Matatagpuan din sa Xiamen, Fujian Province. Matatagpuan ang iba pang SM sa Jinjiang, Chengdu, Zibo, Chongqing, Tianjin, Suzhou at Yangshuo. DSWD pinaghahanda naman ang augmentation support sa mga biktima ng bagyong Uwan sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Pantaya na Race 34. Jane, good morning. Patuloy naman na handa ang DSWD Eastern Visayas sa kanilang augmentation support sa mga lugar sa Northern Samar na tinamaan ng bagyong Uwan. Bagamat nasa proseso pa rin ang opisina ng augmentation support sa lugar ng Eastern Visayas na tinamaan ng bagyong Tino, ngunit pinaghahandaan na rin ang gagawing distribution doon sa biktima ng bagyong Uwan sa lalawigan. Samantala, nababahala naman ang ilan sa mga residente sa pamamahagi nitong ayuda ng DSWD na posibleng ito na naman daw ay mapolitika at hindi naman mabigyan ng ilan sa mga biktima na karaniwang laging nangyayari tuwing may bagyo sa Northern Samar. Sinasabing pinipili lamang daw ang mabibigyan pagdating sa ayuda
sa barangay o sa local government units. Bagamat matagal nang hindi na-aksyonan ang ganitong reklamo, ngunit sinasabi pa rin ng DSWD na maaaring direktang magreklamo sa kanilang opisina. Sa lalawigan, 2 bayan pa lamang ang humiling ng augmentation support. Ito ay ang bayan ng Lavisares at bayan ng Allen. Gayunpaman, bukas ang opisina sa mga local government units sa lalawigan ng Northern Samar para sa gagawing augmentation support. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit bantayan. Samantala, Congressman Romualdez sa Tingog Party List patuloy naman sa pamamahagi ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng 2 magkasunod na bagyo sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Abala pa rin ang tanggapan ni Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List na paghatid ng tulong sa mga biktima ng Super Typhoon Uwan at ang Bagyo Tino. Ayon kay Romualdez na patuloy kanilang pagbibigay serbisyo na natiling panatan niya at ng Tingog Party List ang mabilis na pagtugon at walang sawang pagtulong sa bawat Pilipinong nangangailangan saan man sa reyon sa Eastern Visayas. Libo-libong mga residente sa evacuation center na bigyan ng relief goods gaya ng bigas, instant cereal drink, instant noodles, sardinas, kape, biscuits, kumot at timba. Natiran din ang tulong mga taga-Southern Leyte, Giwan, Eastern Samar, Catbalogan City at Catarman, Northern Samar. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan matapos ang magkasunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Sa Eastern Visayas, marami ang lubhang napiktuhan, nasira mga kabahayan at may naitalang mga casualty. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Umaga, Pilipinas. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalayan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw tumoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo'y nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito po ang ating mahiwagang tunog. Ayan. Basta isang item dyan, gawa sa papel. Yung pangalawang item, mechanized siya, di kuryente. Ayan, di kuryente. Sinabi natin ang purpose, huwag na muna. Basta marami niyan. Meron ho yan sa mga parke, sa mga mall, sa mga airport. Sa ibang bansa, everywhere, meron ho yan. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name, /address, /contact number, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, abay kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, Pangasinan Provincial Police Office sa Lingayen hindi nakaligtas sa bangis ng Bagyong Uwan. Anong nangyari sa kanila? Alamin natin mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantos siya kabasan at siya kaamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Kahapon nag-inspeksyon sa Pangasinan Police Provincial Office sa Camp Governor Antonio Sison sa Lingayen, si OIC Provincial Director Colonel Arbil Mercolio at ipinalinis ang mga natumbang puno at mga sanga ng kahoy at agad ipinaayos ang mga bubong ng mga gusalin na nabagsakan ng puno. Kasama sa mga inspeksyon ng iba't ibang pasilidad ng tanggapan upang matiyak ang lahat ng opisina at kagamitan ay nasa maayos na kondisyon bilang paghanda sa mga operasyon ng pulisya sa lalawigan. Pinaalalahanan din ni Colonel Mercolio ang lahat ng tauhan na alagaan ang kanilang lugar ng trabaho, panatiliin ang mataas na pamantayan ng serbisyong pampulisya at tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat ng kagamitan gaya ng mga sasakyan at pasilidad upang masiguro ang tuloy-tuloy at epektibong pagpatupad ng batas at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko. Mula sa Action Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.
Nagpahayag ng mariing pagtutol ang homeowners ng Town and Country North Executive Village sa Abangan Norte, ito po sa Marilao, Bulacan, sa sapilitang pagbili, pagkuha ng kanilang mga tahanan para sa itatayong airport toll road sa San Miguel o ng San Miguel Corporation. Ayon sa mga miyembro ng homeowners ng Town and Country North Executive Village, ang kanilang mga tahanan ay hindi lamang gusali kundi bunga ng pagsusumika, pangarap at pagmamahalan. Iginit ng grupo ang naturang proyekto ay banta sa kabuuan ng kanilang komunidad at may tuturing na paglabag sa karapatang pantao at dignidad. Binigyan din ng mga ito na walang naging malinaw na konsultasyon at proseso bago inaprobahan ang proyekto na anilay magdadala lamang ng banta sa kaligtasan at kaayusan sa lugar. Ang panawagan po ng homeowners itigil ang plano hinggil sa sapilitang pagbili o pagkuha ng kanilang mga ari-arian sa loob ng subdivision, magsagawa ng tapat, bukas at inklusibong diskusyon. Magandang umaga po sa mga taga San Miguel Corporation. Pati yata si Vice Governor Alex Castro nagpahayag din ho ng matinding pagtutol para ho sa pag-take over dun ho sa mga lupang yan, dyan po sa Barangay Abangan Norte, Marilao, Bulacan. 31 makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Laundry Day today. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At mapahirapan ang South Coast sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay New Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tensa Chocolate, Madden Sabon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Dalawang miyembro ng Provincial EOD at K9 unit ng Abra parehong nasawi sa naganap na pamamaril sa kanilang tanggapan sa Bangged, Abra. Ba't nagkaroon ng barilan doon? Alamin natin mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat. Romy. Parehong dead on arrival sa pagamutan ang dalawang police personnel ng Provincial Explosive Ordnance Disposal at Cannon Unit Abra matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng kanilang opisina sa Casamata Hill, Zone 5 Bangged, Abra bago mag-alas 9 kamakalawan ng gabi. Nakilala ang mga nasawi na si PECO Officer in Charge Police Lieutenant Jameson Bulataw, 47 ng Baguio City, at ang 37 anyos na si Police Staff Sergeant Honor Ryan Kalika ng Pidigan, Abra. Batay sa initial investigation, kasalukuyan naman nung nagsisipilyo si Kalika nang bigla na lamang umanong barilin ni Bulataw ng ilang beses. Isinunod na binaril nito ang isa pang pulis na nakilalang si Senior Master Sergeant Edwin Bandok, subalit hindi tinamaan kaya nag-retaliate ang ibang tropa at binaril at tinamaan sa dibdib si Lieutenant Bulataw. Nagtamo ng 4 na tama ng baril si Kalika sa kaliwang dibdib, samantalang sa dibdib at sa baba ng tiyan ang taba ni Bulataw. Lumilitaw na mayroon dating hindi pagkakaunawa ng dalawang police personnel. Pagkatapos ng naturang insidente, kaagad na isinugod sa paggamutan ng dalawang pulis, subalit pareho silang binawi ng buhay. Na-recover sa crime scene ang 4 na basyo ng caliber 45 at 2 basyo ng caliber 9mm. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Abra PNP kaugnay sa naturang kaso. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat pagka nag-uusap-usap lang, wala nang barilan, no? Pero kasi yung problema pagka hindi napapadalas ang punta sa firing range ba? Dapat talaga kung nag-iingat ka ng baril, punta ka madalas sa firing range para doon mo na ibubuhos yung yung mga naitatagong galit. No? Iba, konting kibot lang, umiinit ka agad ang ulo eh. Hindi na ilalabas yung stress ng galit. Ayan, 34 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Baka may mga importanteng lakad kayo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Babaunin natin proteksyon laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang
ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alkalone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy! Birthday pala ngayon ni Senator Amy Marcos, ha? Senator Amy, happy birthday. Ayan, ha? O, sana ho, mas marami ka pong, mas mahaba pang panahon ang inyong maigugol dyan po sa Senado, ano, ha? Happy birthday, Senator Amy, ha? Tapos, birthday pala din ng aking pinsan na poging si Dr. Erwin Palmones, ha? Si Doc Weng, yan. Happy birthday. Diyan po sa Kidapawan City kay Dr. Erwin Francis Palmones. Ayan, ha? Doc Weng. Asan yung picture ni Doc Weng? Aris TV. Ayan, kita naman ninyo. Napaka-humble ng batang yan, ha? Mas bata ho sa akin yan ng 1 year. Magandang umaga, Pilipinas! Happy 45th birthday, Doc Weng, ha? Younger siya 1 year sa akin. Bahala na kayo mag-anda. Ayun naman. Sabi ko na nga sa inyo, bata sa akin ng 1 year, eh. Patas pa kayo ng Ito. Ito magandang balita, ha? Makinig kayo mabuti, ha? Diyan sa newsroom. Makinig kayo mabuti, ha? Pagod ka na ba? Naboburnout ka na ba sa trabaho? Direct Ginger Katabui ng Net25, ha? At saka si Doña Cora Losalia, ha? Pakiramdam mo ba paulit-ulit na lang ang mga routine mo? Feeling mo ba wala ka ng pahinga? Wala ka ng social life? Huwag hong magre-resign. Magpahinga lang. Alam nyo ba na batay sa long-term study ng Journal of Happiness Studies, ang mga taong madalas nagbabakasyon o ginagamit ang kanilang vacation leave ng 7 beses kada taon ay may mas mababang stress o burnout. 7 beses na bakasyon. Baka naman may stress tayo sa gastusin nito. Pero alam mo ninyo, ginabing bakasyon, di naman kinakailangan bumiyahe kayo kung saan-saan doon sa mga pinupuntahan ni Jerry at saka ni Anthony, ano, ha? At saka ni Boss Deo na Europa, Amerika, di ba? Pwede naman dyan ka na sa Newban, ha? Newban Beach. Banyo-banyo lang ba? Sa bahay ka lang. Huwag ka nang gumala kung saan. Iba naman kasi, para daw ma-stress, matanggal na stress, pupunta pa ng Boracay. Siya, pwede na dyan sa may Manila Bay, may Dolomite. Ha? Yan. Okay na dyan. Ayan. Huwag puro trabaho lang daw. Pahinga-hinga rin naman pag may time para mas ma-enjoy ang buhay. Ayun. Malo, punta tayo sa SM China. Doon tayo mamili. SM, pero China. Mamasyal daw po, gumala kasama ang tropa, pamilya o love of your life para magkaroon ng work-life balance. Kung trip mo naman ang solo travel o solo vacation, go! Gamitin ang vacation leave kung meron at wag puro na lang ang sick leave. Ang trabaho nandyan lang yan, pero ang oras at ang lakas para gumala at mamasyal ay hindi na maibabalik kung mawawala na. Dahil ayon sa pag-aaral, ang regular break, Attorney Reg, boss, at saka sa aming napakabait at napakagalanting boss na si Boss Junic Lau, siyempre, Boss Cesar. Dahil ayon ho sa pag-aaral, ang regular break, at least 7 beses daw po sa isang taon ay nakakapagbakasyon ang mga nagtatrabaho, nakakapag-recharge ng mood, tulog, kalusugan ng puso, at pangkabuang kasiyahan. Ayan, Kaya, para ho sa mga nagtatrabaho, malapit ang swell day, bakasyon naman. Di ba? Huwag puro daw trabaho. Pero huwag nyo naman masyadong hahabaan. Baka mag-break ka nga pagkatapos nag-cruise ka naman, 10 days din yun, di ba? Mahirapan ka. Ngayon, sabi ni Jerry Maha, kung gusto niyo ng magandang cruise package, i-message niyo siya. At i-message niya naman si Madam Mabel. Magandang umaga, Pilipinas! May plugging
Menor de edad na pumatay ng 15 anyos na dalagita umamin. Sumuko sa mga pulis sa Davao de Oro. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio de May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, voluntaryong sumuko sa Laak Municipal Police Station ang isang minor de edad na lalaki at umamin na siyang pumatay sa isang 15 anyos na dalagita na kinilalang si alias Bay na natagpuang patay sa loob ng isang abandonadong bahay noong Oktubre 27, 2025 sa Purok 3A Poblacion Laak, Davao de Oro. Ayon sa hepe ng Laak Municipal Police Station na si Police Captain Melvin Siles, agad din na isinagawa ang masusing investigasyon at intel monitoring matapos matukoy ang pagkakilanlan ng biktima na nakilala ng sariling ina. Sa kanilang pagsisiyasat, 2 individual ang lumutang na posibleng sangkot sa krimen. Sa report ng kapulisan, noong Nobyembre 8, isa sa mga itinuturong suspek ang kusang loob na sumuko at umamin sa krimen. Ayon sa kanya, nakainuman niya ang biktima kasama ang ilan pang individual bago niya ito inimbitahan sa isang abandonadong bahay, lugar kung saan nangyari ang krimen. Inamin ng suspek na matagal na niyang planadong patayin ang dalagita dahil umano sa galit matapos itong magsalita ng masama laban sa kanyang kalibin partner. Sinakal umano niya ang biktima gamit ang isang ID sling sakay tinaas ang damit nito upang palabasing ginahasa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Laak Police Station ang minor de edad at nakatagdang i-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD para sa tamang proseso at disposisyon alinsunod sa batas para sa mga minor de edad. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Naku, di ba minor de edad, ganun niya kagad yung mindset niya. Talagang pinagplanuhan niyang patayin yung biktima, ha? Ay, sus me. Ano ba nangyayari ngayon sa Earth, ha? O eto, para mas maintindihan natin kung bakit mayroon mga ganung pangyayari. Nagtatagal pala ng hanggang 20 taon sa memorya ng isang tao. 20 years na nagtatagal sa memory ng isang tao ang masasakit, negatibo at mapang-insultong mga salita. Kaysa sa mga positibong salita na nagtatagal lamang ng 30 days. Ganun ba yun? Kaya dapat pinupuri nyo lagi. Kaya ako dito, pagka nakita ko sa Ray, ang pogi mo ngayon. Diba? Oo. Sasagot naman siya. Sabi ng nanay ko since birth. Sabi ko, huwag mo namang idama yung nanay mo sa kalukuhan mo. Pati naman nanay mo. Pati naman nanay mo, dadamay mo. Peace, Ray, peace. Ayan. Sa pag-aaral, nag-ugat ito sa evolutionary biology kung saan ang utak ng isang tao ay higit na binibigyan ng prioridad ang mga banta o mapanganib na impormasyon upang matiyak ang survival. Tuwing ang tao daw po ay nakararanas ng malulupit na kritisismo o insulto, ang amygdala o ang emotional center ng utak ay nagiging aktibo at natatanim ang naturang alaala. Kaya di ba yung mga biruan nung tayo elementary, nung natin high school, yung mga bansag natin, si Totoy Budlat, di ba? Si English Ngag, yung mga ganun biruan, di ba? Okay, si Dorang Sakang, yung mga ganun. Natatanda niya, kaya pagka nagre-reunion, nare-recall din. Yung iba, ayaw na tuloy mag-attend ng reunion, ano ha? Tuwing ang tao raw kasi nakararanas ng malulupit na kritisismo at insulto, natatanim yan ang gusto sa kanyang alaala. Ang naturang bahagi ng utak ang nag-i-encode upang maalala ng isang tao ang isang mapanganib na social interaction upang maiwasang maulit pa sa hinaharap. Samantala, ang mga positibong karanasan naman ay dumadaan sa mahihinang neural pathways, kaya't madaling malimutan sa paglipas ng panahon. Ito ang patunay na mga negatibong komento ay nagkakaroon ng pangmatagalang epekto sa self-esteem, stress level at emotional well-being ng isang individual. Ayan, ngayon lang natin ito nalaman kaya ibinabahagi natin sa ating mga kababayan. Para sa mga kabataan huwag masyadong negative na mga yung mga pabiro-biro na ganyan, yung mga alias-alias na ganyan. Nagtatanim huya ng kasi isang kaklase namin ng high school, hanggang ngayon, dala niya pa yung stress na yun. Umiiwas siya pagka nagkakaroon ng mga gathering. Dahil dito, payo ng mga eksperto, mas maiging ilista o mag-journal ng mga positibong alaala, papuri o komento tungkol sa iyo
upang higit na maalala ang mga positibong bagay kaysa sa mga negatibo at muling bumalik ang kumpiyansa sa sarili mo at maging matatag. Ayan, ha? At para ho doon sa ating mga kababayan na laging nagbibitaw ng mga masasakit na mga salita, di ba? Iwasan nyo yan, di ba? Di ba, may nagsabi sa'yo, ang pangit mo. Alam mo, sagutin mo, same to you. Uy, mas lamang ka. Ganun dapat ang mga sagot sa mga bumabanat sa inyo ng mga painsultong salita, di ba? Di ba? Bad breath mo naman. Ha, talaga? Ganun ka rin eh. Diba talaga pagka nakaultumayo ka, sigla ng buhay mo, di ba? Sabi ko naman kasi inyo, para magandang positive disposition nyo sa araw-araw. Kahit kulang patulog. Tataka sila, 2:00 pa lang, nandito na ako sa studio. Sige, doon sa mga pabalik ng Pilipinas. Sa mga kababayan natin na nandyan po sa Japan, sa Hong Kong, sa Macau, sa mga seafarers natin, sa mga seaman natin, na nasa biyahe, ingat, kung babalik kayo ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Mas masarap po yung tsokolate kung mahud dyan sa lalawigan ng Quezon. Yung tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga dyungan. Kaya ngayon nagpo-produce na husila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay gawang atin, kaya sana ating tangkilikin. Komedyanteng si Pokwang aalis na sa show nitong TikTok Clock ng GMA. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Bakit, Gorgie? Ilang taga-produksyon ng daily show na TikTok Lock sa GMA7 ang nagkumpirma sa amin na aalis ng araw ang komedyanteng si Pokwang sa daily show nilang TikTok Lock. Dapat ay magre-renew na ang komedyante sa naturang show pero humihingi raw ng increase sa kanyang talent fee. Pero ayon sa aming reliable source, hindi raw ito pinagbigyan. Kaya nag-decide na lang daw ang aktres na mag-resign at hindi na i-renew ang kanyang kontrata sa naturang show. Ang sabi pa ng ilang napagtanungan namin ay naapektuhan daw ang ibang racket ni Pokwang dahil sa araw-araw itong show. Kaya humihingi ito ng aumento sa kanyang talent fee para masulit naman daw ang mga tinanggihang racket lalo na sa ibang bansa. Ngayong pinayagan naman itong umalis na lang ay malamang na babawi na ni Pokwang ang nawalang show sa mga tatanggaping show sa ibang bansa. Ang ipapalit daw bilang isa sa mga host sa TikTok Lock ay si Miss Camille Prats. At kasali pa rin sa programang ito bilang isa sa mga host si Kim Atienza na nag-leave muna nang pumanaw ang kanyang anak. Ngayong araw ay back to work na raw siya at gusto na lang daw niyang magpaka-busy sa trabaho. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman ng SM Prime Holdings Incorporated na lalakas pa ang performance nito sa susunod na taon sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Kasunod dito ng matatag na performance ng kumpanya sa unang 3 quarter ng kasalukuyang taon. Ayon sa SM Prime President na si Jeffrey Lim, naabot na nila ang momentum at tiwala siyang masisigla pa ang kanilang negosyo sa 2026. Sa ikatlong quarter ng taon, umabot ng 12.8 billion pesos ang net income ng SM Prime, mas mataas ng 8% sa 11.8 billion pesos na kinita ng kumpanya sa kaparehong panahon noong 2024. Dahil dito tumaas ng 4% ang kabuuan 103.4 billion pesos ang kita ng SM Prime mula Enero hanggang Setyembre ngayong 2025. Sana all! Maganda umaga, Pilipinas! Murang bangos na umapaw sa mga palaisdaan sa Bulacan dahil sa pagdaan ng bagyong Uwan, dinagsa ng mga mamimili hanggang Bataan. Aba, kahit gabi daw po, dinadayo ito. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning.
Mula kahapon na madaling araw hanggang pasado alas 9 na kagabi, dinagsa ng mga mamimili ang murang benta ng bangos na huli mismo sa dagat na galing ang bangos sa mga palaisdaan na umapaw sa Bulacan. Ayon sa mga mangisda, ang mga bangos ay mula sa palaisdaang mga nasirang umapaw dahil sa pananalasa ni Bagyong Owan. Nagsimula ang benta ng murang bangos pasado alas 2 na madaling araw kahapon na ibinebenta ito nila sa halagang 50 hanggang 60 kada kilo. Wow. At umabot ito ng 70 hanggang 100 piso pagsapit ng umaga kahapon. Kahit alas 9 na kagabi, patuloy pa ring bumuhos ang maraming huling bangos ng mga mangisda, partikular sa bayan ng Limay, kung saan ibinebenta pa rin nila ito na ating nadatnan bagong huli kagabi sa halagang 100 kada kilo. Dahil sa balitang pagkalat ng bangus sa dagat, halos lahat ng mangisda sa Bataan mula sa Balanga City, Abukay, Limay, Maribeles ay nagsilaot at kumita sila ng malaki sa bentahan na naturang isdang bangos. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Drug bypass operation sa Cotabato City, nauwi sa habulan ng sasakyan. Para doon naging pelikula, inabanto ng sasakyan ng mga suspect na kuna ng illegal drugs at mga paraphernalia. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Isinampanan ng Cotabato City Police Office ang patong-patong na kaso laban sa isang Mark Fernandez, residente ng Bonifacio Street, Cotabato City, na subject ng drug bypass operation. Sa kabila nito, nagawang makatakas ang suspect gamit ang kanyang kulay itim na Innova with plate number LGW287 sa gitna ng drug transaction na ikinasan ng PIDEA BARM at ng mga tauhan ng Cotabato City Police Office led by CPDEU Chief Police Captain Jonathan Marciano under the supervision of Cotabato City Director Police Colonel Jibin Bongcayao sa bahagi ng Sinswat Avenue. Matapos manong mapagbilhan ng dalawang undercover police buyer ang suspect ng 3 sachets ng shabu, mabilis na pinasibad ng suspect ang sasakyan nito at binangga ang ilang police officer sakay ng motorcycle sanhi ng pagkasugat ng mga pulis. Nagkahabulan at nasagipan ng sasakyan ng suspect ang isang Toyota Fortuner sa harapang bahagi ng Bishop Palace sa Sinswat Avenue at inabandona na sa lugar ang sasakyan ng suspect na kalaunay nakuhanan ng mga ebidensya ng droga at drug paraphernalias sa presensya ng local media at ng barangay official. Sa impormasyon mula kay CCPO City Director Police Colonel Jibin Bongcayao, isnampan na laban sa nakatakas sa suspect ang mga kasong direct assault at paglabag sa RA 9165 habang patuloy na pinaghahanap ang suspect na tinaguri ang high value individual sa Cotabato City. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Dako muna tayo sa Amerika. Nagpasa na daw po ng US Senate ng funding bill para tapusin na ang federal government shutdown. Kasi nga po, namumroblema yung mga paparating ho ng Amerika, ano ha? Kasi pag yun daw yung mga mga federal workers sa mga airport, ano ha? Alang sweldo. Alamin natin ano nangyari. Kasama na natin si Joyjon Valerite Acol. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Sa ikaapat 42 days na nagkasundo na rin po at inipasa na ng US Senate ang isang kasunduan at panukala para wakasan na ang pinakamahabang pagkasara ng gobyerno dito sa Estados Unidos. Sa botong 60-40, ipinasa po ng US Senate ang tinatawag ng funding bill at ito ay nagbibigay daan upang magpatuloy ang hakbang sa suporta ng mga Republican senators at isang grupo ng 8 Democrat senators na sumusuporta sa panukalang batas sa kabila ng pagtutol mula sa iba pang mga miyembro ng kanilang partido. Sa pinal na bersyon, Kuya Angel, mga kababayan, ng US Senate, sa nasabing panukala, pinapalawag nito ang federal government funding na hanggang January sa susunod na taon. Kabilang din ito ang 3 taong funding bills para sa iba't ibang federal agencies at mga programa at pagbabalik ng federal workers na tinanggal sa kasagsagan po ng government shutdown. Samantala, kapalit naman ng pabor ng 8 Democrats na senators, pumayag ang Republicans na pagbutuhan sa kalagitnaan po ng Disyembre sa susunod na buwan na po yan, kaugnay sa pagpapalawig pa ng healthcare tax credits. Ito po yung Obamacare.
Ang panukalang batas na inipasa ay pinapadala na ngayon sa US House of Representatives para pagpasa at inasahang pagkakaroon po ng sapat na boto kapag tinalakay ang panukalang batas. Bukas po yan, Miyerkules, kasi ngayon ay holiday ngayon. It's Veterans Holiday, Kuya Angel. 11 pa lang pala dyan. Oo, 11 pa lang. Kaya walang botohan ngayon at sarado po ang US House of Representatives. At ito ay kung magkakasundo ang mga representatives ay lalagdaan naman ito ni US President Donald Trump. Ang US government shutdown ay umabot po ng 42 days ngayon. At ang pinakamahaba na naitala sa kasaysayan po ng Amerika na nagresulta sa pansamantalang suspensyon ng mga serbisyo ng gobyerno at nag-iwan ng mahigit sa 1.4 na milyong federal employees na walang paid leave o nagtatrabaho ng walang sahod. Kuya Angel, sa ngayon ay nagdudulot po ng shutdown at itong shutdown ng malaking problema sa mga paliparan sa buong Estados Unidos at mahigit sa 7,000 flights ang naantala at mahigit sa 2,000 flights ang nakakansela dahil sa kakulangan ng mga staff. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Trump sa mga air traffic controllers na hindi bibigyan ng insentibo ang traffic controllers na hindi babalik sa trabaho at magdadagdag naman ito ng insentibo sa mga nagtatrabaho kahit walang sahod. Kuya Angel? Ganun ba? Para sila parang hino-hostage, ano ha? Di ba? Kaya yun ang problema ng mga bibiyahe dyan sa Amerika. It's either na-cancel yung flight o na-delay o kaya pagdating mo doon walang tumutulong sa iyo na i-process yung mga kargamento mo. Di ba? Tama ka diyan, Kuya Angel, kasi wala silang sahod. So kahapon nagkaroon ng press conference ang mga traffic controllers dito at sinasabi nilang kahit magtrabaho man sila, wala silang pamasahe o wala silang panggasolina sa kanilang mga sasakyan kasi wala nga silang kita. So paano sila makakapunta ng mga paliparan para magtrabaho? O nga naman, may katwiran sila, ano ha? So hopefully with today, gaano katagal pa yan? Kasi pagbubutuhan pa mamaya ng o bukas ng house. Gaano katagal bago ma-implement? Abutin pa ito ng mga 1 linggo, Kuya Angel. Kaya pag hindi pa nagkasundo, maaari pang ma-extend pa ang shutdown. Ganun ang mangyayari, Kuya Angel. Marami naman kakampi si Trump sa sa Congress kaysa sa Senate, di ba? Tama ka, pero kailangan pa rin ng 60 votes para katulad ng sa US Senate, kailangan ng 60 votes pa rin po ang gagawin para may pasa ang version naman po ng mababang kapulungan dito sa Amerika. So, paano yung mga eskwelahan na minamanage ng gobyerno? Nakasweldo naman yung mga teacher? Mayroon mga pondo pa. Mayroon. Pero hanggang December na lang at baka hindi na ito magtuloy-tuloy pa. Susme, ang lungkot naman ng Disyembre diyan. Hindi lang malungkot ang Disyembre, pati ang Thanksgiving Day namin dito ngayon ay walang turkey. Sige. Anyway, malaki naman sweldo sa iyo ng radyo natin diyan kaya okay ka lang, Joy John, ha? Yun na. Diba? May bonus ako kay Ate Chester. Thank you, Joy John. Ingat. Maraming salamat. Si Joy John Barretti. Maraming salamat. Si Joy John Barretti. Ako live mula po sa Washington. Maganda umaga, Pilipinas. Ang lupit no, no? Akala ko yung mga mahigit 5,000 ho yung mahigit 5,000 po yung mga nawalan ng trabahong mga manggagawa ng iba't ibang mga kumpanya na naka-freeze ang kanilang mga accounts ngayon. Yung mga sangkot doon sa flood control. Marami ho doon. September pa lang hindi na ho sumusweldo. Kaya yung iba, tinanggap na lang yung termination notice sa kanila para matanggap lang yung separation. Pero yung iba talagang umaasa pa. Kaya't malamang magpaskong tuyo. Hindi naman pala tayo nag-iisa, pati Amerika. Ganun ang sitwasyon. Ay, sus may Ginoo. Saan kaya pupulutin itong mga kababayan natin pag ganito ang sitwasyon? Tangkang kudita sa Senado, tuloy ayon naman kay Tito Sen. Pero itinatanggi daw po ito ng minorye. Detalye na balita mula kay Raymond Delpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na tuloy ang mga tangkang kudita sa Senado. Nitong weekend ay may mga lumalakad para magkaroon muli ng palitan ng liderato sa Senado. Sabi ni Soto, lagi nilang naririnig ang tungkol sa kudita sa Senado, ngunit
wala pa namang nangyari at hindi niya alam kung anong issue laban sa kanya sa ngayon. Kumpiyansa pa rin siya sa suporta ng mayorya ng mga senador, bagamat lagi nitong sinasabi na nakasalalay sa tiwala ng mas nakararaming senador ang pananatili bilang Senate President. Narito si Senate President Tito Soto. One or two stories na meron daw lumalakad, meron daw kumakausap, gano'n lang. Ano yun? So, yung stories na galing mismo sa... Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. Itinanggi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may tangkang kudita sa Senado. Kapag maingay ay nangangahulugan ay hindi totoo. Hindi niya itinanggi na ito ay napag-usapan, ngunit hanggang doon lang. Narito naman si Senador Alan Peter Cayetano. Usually, pag maingay yan, wala yan. Pero nag-attempt ba, sir? Wala. People always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na mga dalabasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At napapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang mga yan, ilan lamang ho sa mga benepisyo ho ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga gusto pa kayong liwanagin, may mga medical experts tayo nakastambay sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ayan ha. At ito pang good news. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Hindi lang sa Mega Manila. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, ngayon nga po ay Miyerkules. Ang bilis ng panahon, ano? At 12 na ho ng Nobyembre 2025. Evan lang dyan, Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At sa mga suki natin dyan sa San Nicolas, Pangasinan, Masantosya, Kabasan,
Maayong aga sa mga uturan tara sa Negros. Magandang umaga sa mga taga Gimba, Nueva Ecija, sa mga suki natin dyan po sa Marinduque. Maayong buntag sa mga tigpaminaw nato dahil sa Kilapawan City, labi na sa North Cotabato. Okay na si Ruel? Wala pa, sandali lamang at naputol yung linya ni Ruel. At gayon din ang update natin mula sa Pag-asa. Para ho doon sa mga mahilig, okay na si Ruel? Okay na? Sige. Balikan muna natin si Ruel bago itong paalala natin sa mga ayaw magpaaraw. DSWD at Philippine Coast Guard, yan din ang TGP Party List namahagi ho ng tulong sa naapektuhan ng Bagyong Uwan sa Catanduanes. Ruel, good morning. Kuya Angel, live tayo ngayon dito sa Dalawigan ng Catanduanes na kung saan ay pinagunaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at TGP Party List Congressman Jose Bong-Teves Jr. sa pamamagitan naman ng food packs, hygiene kits at sleeping kits sa mga residenteng matinding napektuhan ng Bagyong Uwan. Na kung tayo ito ay pinaunahan kahapon sa bayan ng San Miguel, Catanduanes. Kasabay naman ito ng tumulong ang Coast Guard District Bicol sa panguna naman ni Commodore Ivan Roldan na dumating din kaagad ang mga relief goods mula naman sa Manila, lulan ng kanilang barko. Layunin ng relief operation na agad na matulungan at maibsan ang hirap ng mga pamilyang nawalan ng kabuhayan at ari-arian. Dulot naman ng kalamidad kung saan kasama rin sa aktibidad ang iba pang mga opisyal sa lalawigan at mga munisipyo na nagbigay ng kanilang suporta sa sinagawang pagtulong. Bilang isang taga-Catanduanes, si Teves, sinabi nito na taos-pusong malasakit ang pagkipagtulungan naman ng DSWD sa mga kababayan na kung saan lubang naapektuhan ng bagyo. Anya, libo-libong mga Katandunganon ang nagugutom sa ngayon dahil sa walang mga trabaho at epekto naman ng Bagyong Uwan. Dahil dito, tuloy-tuloy ang mga pag-iikot ng DSWD TGP Party List sa buong lalawigan para man magatid ng kaagad na tulong sa mga napektuhan ng bagyo. Nanawagan naman ang kongresista na magkaisa sa mga may ginuntuang may puso sa mga kababayan na may mga house material ang pangunahing kailangan sa ngayon ng kanyang mga kababayan. Samantala, hindi pa naman makapasok ang mga sakyan at pahirapan kahit mga motorsiklo papasok naman sa bayan ng Gigmoto dahil naman sa matinding pinsala ng Bagyong Uwan kung saan puspusan ang ginagawang clearing operation upang may hatid naman ang agarang tulong sa lugar. Nasa 3,831 ang totally damaged na mga bahay na nawasak at sa mga 6,000 naman ang partially damaged na mga kabahayan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng DZRH News Team sa mga bayan ng Catanduanes upang masaksiyan ang kalagayan ng mga residente. Live mula dito sa Catanduanes, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos sa Ruel, Diyos marahingaga sa mga suki natin dyan po sa Kabikulan. Magandang umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad ho kayo, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon mo natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, ibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Antabayanan po ninyo at kinokontak pa natin ng Pag-asa, kaugnay po ng inaasahan nating lagay ng panahon, lalong-lalo na yung pinangangambahang pag-U-turn pa nitong, hindi naman U-turn, kundi masasakop lamang tayo nung pong lawak ng sirkulasyon ng Bagyong Uwan. Mahiwagan tunog! Sa mga nagtatanong paano daw magpapadala ng sagot, ipadala po ninyo sa 0919-2826485. Ayan, dyan ho nyo padala ang inyong mga sagot sa 0919-2826485. Ayan, kaya kung sasagot ho kayo online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. At ito po naman yung format. Empty space, name slash, address slash,
contact number / at ang inyong sagot. Sundin ho ninyo yung sequence kasi hindi ho babasahin ng system pagka hindi po tama yung format, ha? Ayan, 8,000. 8,000 lang naman ho yung nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Eto na po ang ating mahiwagang tunog. Basta isang item dyan, nakikita ho sa mga airport, sa mga parke, Tapos, meron din sa mga mall. Ibang mga mall, meron yan, ha? At yung isang item ay gawa po naman sa papel. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Malaki ang naitutulong sa kalusugan at resistensya ng katawan ang kahit 20 minutong pagbibilid sa araw kada araw. Kasi iba akala mahal daw kasi magpagluta. Gustong-gusto na hindi nagpapaaraw, ha? Okay. Oxygen Marie, makinig ka, ha? Ayon sa mga eksperto, ang sikat ng araw ay nakatutulong para sa produksyon ng vitamin D at nagtutulak sa katawan na gumawa ng mahigit 200 uri ng antimicrobial peptides na lumalaban sa fungi, parasite at viruses. Kabilang dito ang mga compound na depensin at cathelicidin na tumutulong hindi lamang sa pagpatay ng mikrobyo kundi pati na rin sa pag-aayos ng nasirang tissue at pagpapalakas ng balat bilang proteksyon. Tinawag ng mga eksperto ang prosesong ito bilang isa sa pinakasimple ngunit epektibong paraan ng pagpapalakas ng ating immune system. Ayon pa sa mga scientifico, hindi lamang ito tungkol sa vitamin D, kundi ito rin ay nagpapasigla sa katawan at molecular level na nagpapaalala na ang orihinal na gamot ay matatagpuan sa mismong kalikasan. Payo ng mga eksperto, bago gumamit ng mga supplement o mga mamahaling serum, subukan munang magpaaraw kahit minsan ang pinakamabisang panglunas na libre at natural. Ayan. Pero wag naman ho yung tirik na tirik ang araw sa magbibilad ng 20 minutes. Sunog ka dyan. Hindi mo magiging kasing kutis baby na katulad ni Secretary Benny. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Labor Secretary Benny Laguesma. Sec, good morning. Kong Angel, magandang umaga at magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Beauty tips muna, Sec Benny, ha? Hindi, totoo lang, ha? Si Secretary Benny, hindi mo iisiping 50 na ito, eh. Di ba? Kutis sanggol, eh. Anong nasa jeans ba yan o meron kayong ritual na ginagawa, Secretary? Kong Angel, una, hindi lang ako 50, sobra pa sa 50. Ikaw naman. Marami nang dapat ipagpasalamat dahil sa sobra na dun sa edad na dati ay sinasabing senior. Yun ay sobra pa sa senior. Mahigit pa sa senior. Hindi ka naman halatang senior kasi ang liksi-liksi mo kumilos, eh. Ano lang yon, kailangan liksihan natin bagamat siyempre mayroong riyan na sinasabi na siyempre pag ikaw ay nagkakaedad medyo nababawasan din ang iyong sigla at pati ang lakas kasama yon, pero patuloy lang tayong nanalangin na sana mapagkalooban tayo lagi ng mabuting at magandang kalusugan. Nagja-jogging ka rin ba? Nagda-treadmill ka rin pagka-umaga? Hindi na ako nakapag-jogging magbuhat nung ako ay bumalik sa gobyerno. Sa gobyerno. At palakad-lakad na lang akong Angel, hindi ko na pinipwersa. Pero hindi kita nakita kailan man na tumaba, eh. Na, di ba? Yung iba, pagka madalas ang bakasyon, lumulusog din, eh. Kayo, Angel, medyo niluluwagan ko na lang yung damit para hindi halata. Nandun na yung ikangay tinatawag na bulging stomach. Ayan. Kaya kami napatawag, meron na tayong konting concern, Sabi nga nung mga manggagawa na ngayon since October yata hindi pa tumatanggap ng sweldo, magpapaskong tuyo daw ba sila? Hindi naman daw nila kasalanan kung na-freeze ang account ng kanilang kumpanya, ng kanilang mga bossing, dahil nga doon sa mga problemang iniimbestigahan ngayon ng Senado at saka ng Independent Commission for Infrastructure. Ang tinutukoy natin yung mga kumpanya ng mga contractor at mga supplier na na-freeze yung mga bank account.
paano ho yun? Can they compel, can they still demand benefits, lalong-lalo na yung kanilang 13th month pay? Wala nga pong ibibigay na, wala nga daw pong cash na available ngayon yung kumpanya. Kung Angel, sa ilalim po ng batas, wala pong tinatawag na exemption or deferment pagbabayad, lalo na yung nabanggit mo yung 13-month pay. So, sa anuman pong kadahilanan, dapat po mabayaran sila ng kanilang benepisyo, lalo na sa pagdating ng tamang panahon. Ang nakalagay po kasi sa ating batas, ang pagbabayad ng 13-month pay on or before December 24 at sa mga nakalipas na ilang taon, ako po ay laging nananawagan pagdating ng ganitong panahon na sana wag naman pong hintayin pa yung December 24 kasi masyado na pong gahol sa panahon ng ating mga manggagawa at kanilang pamilya at medyo mas mahirap ng mag-budget bukod sa kung sa kasagsagan na ng shopping at pamimili, medyo iba na pong presyo. So yung mabibili mo dati na maaaring 2 piraso o 3 piraso, baka 1 piraso na lamang o higit pa ang kailangan mo para makabili. So, yun po lagi ang panawagan natin sa mga employers. No? So, ulitin ko lang, wala pong exemption, walang deferment. At kung mayroon pong mga sitwasyon kagaya ng nabanggit mo, Kong Angel, dapat po siguro ay pag-usapan at yung mga manggagawa naman po ay dapat bigyan ng priority or preference sa pagbabayad po ng mga benepisyo nila. At ito naman po kasi masasabi natin na accrued. Pag sinabi pong accrued, ay talagang na-earn na nila, entitled na po sila. Sino bang entitled do sa 15? Sobrang kasi nasanay ho kasi kami dito sa MBC na may 15th month eh. Sino bang entitled sa 13th month? Yung pong lahat ng employers ay required to pay their rank and file employees ng 13-month pay. So dapat po mabayaran regardless po ng nature ng kanilang employment. At yun po ay dapat nga, sabi ko, ang kailangan lamang po ay at least 1 month in a given calendar year nakapagtrabaho. Yun po ang magiging basis batayan ng 13-month pay. Kaya lang, siyempre, magiging proportionate niyon kung kung ilang buwan mo ay 12 para magkaroon ka ng 13-month pay. Yung kung ano pong amount ang na-earn sa year, yun po ang dapat bayaran. Yung pool ng mga employer sa lahat ng kanyang mga rank and file employees po. Yung pool na 13th month, dapat 12 months. 1 year ka nagtrabaho. Kung buo po, kung buo ko palagay natin na Kong Angel, ang sweldo mo every month ay 15,000 o 20,000. At yun ay ang iyong tinanggap sa loob ng 12 buwan, then yun po ang dapat na matanggap mo at yun po ang makakatawan sa iyong 13-month pay. Proportionate pala yan sa months of nagtrabaho mo. Kung less than 1 year ka, kung ilan lang yung buwan na dapat na pagsahuran mo? Yung total po, divided by 12 lagi. Divided by 12. Opo, kaya ang tawag niya nga, tama yung nabanggit mo, proportionate siya. So kung 6 months, total earning mo for the 6 months divided by 12. Kung 10 months divided by 12. Ganun po yung formula na nakasaad po sa ating batas. Pero wala namang pumipigil sa mga employer kung gusto niyo maging galante, di ba? Kahit na 6 months pa lang. Kung Angel, ini-encourage natin yan. Kasi yung iba nabanggit mo, kayo 15-month pay, no? Yung iba 14, meron pa nga pong 16. Huwag nyo naman paparinig sa mga boss namin yung 16. Baka naman masyadong baka matouch naman yung mga boss namin dito, patulan ho kayo. Sek, huwag ganun. Lagi naman kasi yung mga karagdagang benepisyo, nagagaling yan sa goodness of the heart ng employer. Yes, yung mga galante. At mamalasakit sa kanyang mga empleyado, nakita na magandang performance, maganda rin po ang kita ng kumpanya sa taon na kung saan kinukompute yung 13-month pay. Sana ay mabigyan para nang sa ganon na medyo lalo nilang mapasaya yung kanilang mga employers at lalong maging masipag, mapagmalasakitan yung kanilang mga trabaho. Si Boss Freddy Elizalde, hindi mo kailangan sabihan, nagkukusa, boss namin dito. Pero muna, teka muna, gaya nga nun, may extraordinary situation, gustuhin man nilang magbigay, naka-freeze naman yung kanilang mga bank account, paano ho yun? Siguro humanap po ng kaparaanan na mabayaran ng mga manggagawa. Tama naman yung nabanggit mo kanina na hindi naman po kasalanan ng mga manggagawa. At yun naman kanilang batayan ng kanilang
paghingi o pagtanggap ng 13-month pay ay batay po naman sa kanilang pinagtrabahuhan. So dapat po may pagkaloob sa kanila at siguro meron naman po siguro mga pwedeng gawin na solusyon. Hindi naman dahil na-freeze lamang yung account nila, kailangan siguro maipakita na mabayaran ng ating mga manggagawa. Oo, siguro may proseso lamang siguro na dadaanan, no? Pero siguro ang pinaka simple, gumawa ng paraan ng mga employers nila at tulungan ng kanilang mga manggagawa na ikangay sa ngayon kung sila ay walang nakahinto ang kanilang operasyon ng kanilang kumpanya, nangangailangan ng tulong hindi lamang sa employer pero titignan din kung paano makakatulong ang pamahalaan sa kanilang sitwasyon. At saka for sure ang Court of Appeals magiging considerate naman siguro pagka nag-file sila ng urgent motion, ano, para ma-consider lang din yung pag-settle ng obligasyon at matugunan yung kapakanan ng ating mga manggagawa. Wala namang kasalanan yung manggagawa Bakit natin sila ipipinalize? Diba? Dyan, kung Angel, siguro may proseso lamang siguro nadadaanan at siguro kung sakasakaling merong amount na tama, yung kumbaga sa kumakatawan doon sa mga obligasyon para sa benepisyo ng manggagawa, siguro ay dapat mabigyan naman ng positibong konsiderasyon para nang sa ganun ay magkaroon naman ng konting ginhawa yung mga manggagawa. Oo. Teka, pahabol lang daw ni Malu, kumusta daw yung mga BPO na binigyan nyo ng warning na kapag may sakuna, wag pagtrabahuin yung mga manggagawa nila? Akin po naman binigyan ng tagubilin lahat po ng ating mga regional directors, no? Dahil yung mga kumpanya na nasasaklawan nila, pangunahin nilang responsibilidad na tignan na sinusunod po yung mga alituntunin o regulasyon may kinalaman sa occupational safety and health standards at yan naman po ay nakasaad din sa batas. Kaya atin pong laging pinaalalahanan ang mga employers na dapat po sa panahon ng kalamidad, unahin po natin ang kalusugan, kaligtasan ng ating mga manggagawa. More than any other consideration. Alam ko po na siyempre meron kailangan na pagbabalanse, lalo na po sa BPO, ang mga principal po ng ating mga kumpanya rito ay nasa overseas o abroad. Siyempre, kailangan ipaliwanag din nila siguro sa kanilang mga principal kung meron mong konting pagkabala mo, kaya merong konting distraction sa serbisyo, ito po ay hindi naman deliberate o sinasadya, kundi fortuitous dahil sa kalamidad na yun nga, medyo nakalulungkot. Ang atin pong bansa ay calamity prone, earthquake, volcano eruption, pagkatapos kahit mga sunod-sunod na mga weather disturbances o mga super typhoon pa nga. Oo. May monitor ba tayo kung ilang percent ang bumaba daw ang employment rate natin, Sec? Actually, kung year on year, titignan mo po ay medyo may pagbaba ng 0.1%, ano, pero 0.1. Opo. Hindi naman 3. Pero kung titignan po naman natin, kasi marami tayong mga dinaanan ng mga kalamidad mas maganda sana ang performance. Pero yung nakaraang huling dalawang survey, August and September, pag kinumpara mo naman, medyo nagpapakita ng resilience ng ating labor market at medyo yung unemployment natin ay bumaba naman compare sa month on month, meron pong pagbaba ang unemployment at medyo nagpapakita rin ng magandang pagkilos ang ating naman pong employment level. At nakita rin po nga natin na yung underemployment nitong September medyo tumaas po, parang nagpapakita na yung pong seasonality ng ating labor market. Pag pumapasok ang bare months, medyo nagkakaroon ng karagdagan trabaho. Yun nga lang, ang lagi po naming concern yung quality ng trabaho. Gusto natin mas pangmatagalan, dekalidad, at ito po lagi ang direksyon naman ng mga programa pinatutupad ng ating pamahalaan kasi ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gusto niyang makita talaga na makalikha ng mas maraming trabaho. At sabi nga niya, hindi lamang basta trabaho, dapat sana ay disente at dekalidad na trabaho. Sec, maraming salamat for joining us. Pwede na ho kayo mag-treadmill. Maaga pa para ho kayo mag-opisina. Salamat, Sec. Salamat, Kong Angel. Mabuhay po ang iyong programa at magandang umaga po. Magandang umaga. Si Labor Secretary Benny Laguesma. Magandang umaga, Pilipinas! 25, makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 29, makalipas ang alas 5 na umaga. Mali, happy birthday kay Senator Amy, ha? Si Sen naman, masyadong pikon. Biniro lang ni Malu Cabrol, Huwag mo
pinagpapaniwalaan yung mga joke-joke ni Malu, ha? Magandang umaga po kay Senator Amy. Hi, Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Good morning. At saka syempre kay Dr. Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping, good morning. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. At si Justice Senergito ng Sandigan Bayan, ha? So, hindi nakalimutan si Justice Raul Villanueva at saka si Mama Sally. Ma'am Sally, good morning, ha? At si Chief Justice Alexander Gesmundo. Good morning ho sa mga justices natin dyan sa Cagayan de Oro at dyan po sa Cebu. May buntag. Ingat po kayo, ha? Sa sa editorial ngayon ng Philippine Star, ang sabi ho ng Philippine Star, kinakailangan pa natin ituloy ang mga proyekto po ng flood control. Yan, ha? O nga naman, kasi paano ho yung nasimulan na kung hindi mo itutuloy yan, ano, ha? So, kaya lang problema nito, Secretary Vince, na number one, gustuhin mang maningil nung iba, wala daw hong empleyado ng DPWH, lalong-lalo na yung mga kauupo pa lang, na mag-process. Walang gustong mag-process ng mga papeles. Pangalawa, yung mga contractor naman, sabi nila, teka muna. Kung ang dupa, sagad to hanggang kalahati. Sabi niya, paano naman kami mag-iimplementa ng proyektong yun? Alam namang negosyante, mag-ooperate ng palugi. Sabi nila, hindi naman kami charity. May investment kami. Di ba, hindi naman po pwedeng, kaya ka nga nag-invest dun sa mga heavy equipment. Paano mo nga naman babawiin yung amortization? Paano mo babayaran yung amortization? Ayan, ha. Ang asphalt daw kasi ngayon, may variation ng 50%. Yung asphalt mix per metric ton, dati ang average ay 13,863. Ang average cost ngayon, base ho sa bagong listahan na ipinalabas ni Secretary Vince Dizon, 6,961 na lang. Ayan, ha? So 50% ang variance. Sa material, yung steel sheet pile, yung U-type, ha? Yung previous cost 62.07 naging 39.89, so may 36% na variation. At saka yung gravel grade 1, yung per cubic meter, ang dati po 1,014 pesos, ngayon daw po ay 690.12 na lamang, o may 32% na variation. Sabi naman nila, okay lang, itutuloy namin yung proyektong yan, pero supplyan kami ni Secretary Vince Dizon. Wala kami mapag-uukunan ng supplier na magbibigay ng ganyang bagsak presyo. Ngayon, kung makapagtutukoy si Secretary Vince Dizon ng supplier, doon daw sila kukuha. Ayan, Secretary Vince, yun ang hamon nila. Ikaw daw nagbigay ng listahan ng presyohong yun, ituro nyo sa kanila kung saan manggagaling yung supply na yun at doon sila bibili. Ayan, ha? Kung wala, paano daw nilang ma-implementa? Kasi wala namang supplier na magbibenta din ng ganun kababa. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi naman ng ilan ho sa mga nakausap din natin ng mga taga-DPWH, unfair, lalong-lalo na nung pagsabi na 421 yung ghost projects. Unfair daw ho sa kanila yon. Ina-accuse sila na hindi naman tama yung inspection at saka validation na ginagawa doon sa mga project. Ang ginagawa daw ho kasi ngayon, ang mga nag-i-inspect, mga tauhan ho ng Philippine National Police, AFP, NBI, at saka ang DepDep, wala namang kasamang mga engineer galing sa DPWH. Tapos gagawa sila ng isang rapid assessment. Ang pinagbatayan, yung website na isinumbong sa tanggapan ho ng Pangulo. Talagang maraming lalabas na maling entry, lalong-lalo na sa mga coordinates ng project. Ngayon, nagsumiti na po ang DPWH ng tamang corrections dun ho sa mga coordinate. Kaya makikita na dyan kung alin ang totoo. Yun ho sana daw ang pagbasihan ng validation. At dapat may representative ang DPWH para maging fair naman. Hindi natin sinasabing hindi tama yung ginagawa ng ICI, ng PNP, ng NBI at ng DepDep. Pero ilagyan natin ang sistema, hindi yung, 'di ba? Kuha tayo ng kung sino-sinong mag-i-inspect. Tapos ang titingnan superficial. Oo. Gaya halimbawa, dito sa Quezon City, sabi nung isang taga-DP, yung proyekto nasa ilalim ho ng kanal. Ang tiningnan lang nila yung ibabaw.
Meron ho, marami pa rin ho namang matitino dyan po sa DPWH. Secretary Vince, pagkatiwalaan nyo rin daw ho sila dahil sila man, hindi naman gugustuhin maging substandard ang mga proyekto. Kung meron hong ghost, ang habulin natin yung ghost. Maganda umaga, Pilipinas! Wala namang pipigil dyan. Pero sabi nga nila, sana maging fair lang. Hempe ng pulisya sa Misamis Occidental, pinaiimbestigahan dahil sa sexual harassment ng mga kapwa niya, pulis. Uy, hala. Alamin natin ang rango nito, may report si Edniel Parosa, RH52. Edniel? Kuya Angel, bumuo na ng fact-finding team ang Philippine National Police para investigahan ang mga alegasyon ng sexual harassment. Iba pang isyong ipinupukol sa hepe ng Misamis Occidental PNP na isang police colonel. Inaakusahan itong police colonel sa ilang anonymous report ng sexual harassment at inappropriate behavior, hindi lamang sa mga babaeng tauhan ng PNP kundi maging sa ilang sibilyan. Kinumpirma rin sa DZRH ng isang mataas na police official, ayaw mo na magpapangalan, na nakarating na ang ulat na ito kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Itinanggi na ito ng Police Colonel, lumamtad na rin si Police Colonel Romel Magleo at sinabing bahagi lamang ito ng paninira laban sa kanya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I categorically deny that baseless accusation. Any validation from an appropriate authority would be greatly appreciated. The information available online appears to have originated from anonymous and unverified social media accounts designed to malign my reputation. Pero batay sa dokumentong nakalap na DZRH News ay walay na source, napatid na 5 lady cup na nahinga ng paunang sworn verbal statements ng Kapolcom bilang anonymous. Nagkasundo itong 5, Kuya Angel, sa anila'y pagiging touchy at sexual predator ng hepe. Kinumpirma rin ng naunang tinanggip na ranking officer ang presensya ng memo sa regional office ng NAPOLCOM at iginit na nanatiling aktibo ang investigasyon kahit walang lumalantad para maghain ng formal na complaint. Hindi sinasantabi ng PNP na takot ang mga maaring biktima sa pagiging third level officer ng kanilang isinasangkot. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, liwanagin ko lang, 5 yung nagre-reklamong babae na kapwa niya pulis. 5 yung nahinga na, Kuya Angel, ng verbal statement. Pero, pero wala pa sa kanilang nagpapile ng formal complaint at nararatiling anonymous itong 5 na ito, Kuya Angel. Mantakin mo, kung ikaw pulis, takot ka na magsampa ng reklamo, how much more ang civilian? Di ba? Correct. At hindi pa lumalalim masyado yung investigation dahil batay doon sa posts at issues circulating ay mukhang may mga civilian stakeholders din daw na nagiging subject noong pagiging sexual predator allegedly nitong hepe na kanya na rin itinanggi in public, pero sa ngayon ang status ng investigation, Angel, active pa batay doon sa ating mga nakausap. Wala namang magrereklamo kung wala naman talagang nangyari, di ba? Maintindihan mo kung pwede niya sabihin ano tawag dito, paninirang puri lang sa kanya kung siguro 1 o higit pa, 2, ito 5. Ibig sabihin, itong 5 ito, lahat may galit sa kanya na ganun kalalim. Ano naman, tinding kinakagalit sa kanya. Pero anyway, yan pala iniimbestigahan na rin ng NAPOLCOM. In the meantime, Edniel, maraming salamat. Pahinga ka rin. Kagagaling mo lang ng coverage ng bagyo. Babalik lang natin kahapon. Pero sabi nga, Kuya Angel, ng isang ranking officer din ng PNP ay the mere fact na may reports circulating against a certain third level officer, hindi ito dapat isawalang o pagpasawalang bahala ng Philippine National Police. At ito ay question na rin sa kanyang pagiging fit to become a leader, lalong-lalo na ng isang buong unit ng isang lugar. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat, si Edniel Parosa. Maganda umaga, Pilipinas. Kaya doon ho sa mga boss, hindi na sa pambansang pulisya, basta sa kaya nga po meron tayong Safe Spaces Act. May batas na ho na nagbibigay ho ng mga hangganan kung ano na yung pwede mong gawin sa hindi lang sa office, hindi lang sa workplace, kundi sa komunidad. Diba? Wala nang lugar yung mga bastos, yung mga manyakis, yung masyadong touchy, kuminsan, diba? Papapicture, umakbay na. Aba, may himas pa, diba?
may karapatan hong magreklamo yung nau-offend. Ayan ha. Adi mamalengke nga muna tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, ang presyo daw po ng gulay sa monumento halos dumoble na. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, buntag, Kuya Angel, dito muna tayo sa Good Diyos sa presyo ng karne. At ang manok, Kuya Angel, dito sa Monumento Market sa Caloocan, nanatiling 200 pesos pa rin. Kabila nag-sinalat na tayo at bagyo si Uwan. Ang baboy, ang pork chop, giniling, 300 pesos. Ay, itong giniling ang 280, mas mababa konti. Ang pata hulihan, 280. Ang pata unahan ay 280 rin. Habang 360 yung liempo. Hindi rin nagbago ang presyo. Nagkakambing nasa 500 at yung baka ay 450. Pero itong presyo ng bagos ko Angel ay nasa 320 pesos pa rin. 280 sa galonggong, yellow tin, 260 to 300 pesos. Yung mahilig naman sa pusit, nasa 180 yung kalawang, pusit kalawang at pusit lumot. At ang pagkalabaris naman ay 280 pesos. Yung shrimps, 180 hanggang 480 pesos. Piling 110 pa rin ang tilapia. Ito yung galing na Pampanga at Bulacan. Habang yung galing naman ng Batangas, ito yung itim na klaseng tilapia ay 150 pesos. Yung iba pang isda, bisugon tunay, 260. Lapu-lapu ito, 40 hanggang 450 pesos. At 260 naman yung salay-salay. Ito na tayo sa presyo ng gulay. Ayan, Kuya Jel, ito na yung mapapawaw ka. Dahil dito nakarang araw, yung bagyong Uwan ay medyo mura-mura pa dahil may mga stock pa. Pero mula kahapon hanggang umpisa na ngayong araw, Kuya Jel, ang palaya mula sa dating 80 pesos, 200 pesos na, Kuya Jel, yung presyo ngayon. Yung kalabasa na 50 pesos, ngayon 100 pesos bawat kilo. Yung kamatis na 100, 80 to 100, 180 ngayong umaga. Yung labanos, dating 90, ngayon 160. Ang talong na nabibili ng 60 to 80 pesos at meron pang 100, 180 pesos ngayong umaga. Yung luya naman ay 20 pesos lang itinaas mula sa dating 180, ngayon ay 200. Sibuyas na, yung pulang sibuyas, dating 160, ngayon ay 220 pesos yung bawat kilo. Yung bawang naman, dating 120, ngayon ay 160. Sayote na dating 40, ngayon ay 100 pesos bawat kilo. Yung repolyo, yung 80 pesos, naging 100 pesos ngayong araw. Ang carrots naman na 200, ay ito medyo bumaba naman ang carrots ko Angel ng 20 pesos, 180 pesos. So marami ng supply itong carrots. Yung siling na buyo na 400 lang kamakailan, 800 ngayong araw. Yung siling manigang na 500, ito bumaba ko yung Angel ng 100 dahil nasa 400 pesos naman. Yung siling na kopa na 450, tumas ng 30 pesos, 480. Yung pechay bagyo, 90 pesos pa rin. At pechay Tagalog, 90 to 100. At patatas naman na dating 120, ngayon 160 pesos. At kalamansi na natiling 160. Yung bagyo dreams na dating 160, 300 pesos ngayong araw. Ang Proholi Porter, 300. Kenchay, yung Kenchay na yung ito mabaling Kenchay ko 1,000 pesos. Yung Kenchay Tagalog naman 190 pesos. Ang sitaw na dating 80 ngayon 120 pesos. Hindi naman nagbagong presyo ng mga prutas, may mga bumaba pa ka ngayong araw. Sa presyo ng bigas, umpisa pa rin sa 40 hanggang 80. Ang malagkit may 58, may 80, may 100. Japanese 56, ang red rice 60 pesos, asagin 53, brown rice 56, at ang bagong ari na sinasabi, pinakamura 40 pesos bawat kilo. Yan po yung ating price sa monitoring report mula rin dito sa Monumento Market sa Caloocan, RH23. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin Duque. Alam ba ninyo na pag yung palang spinach, sinabayan nyo ng lemon, aban lupit niya, ang habi ho yan daw po instant booster ng inyong iron absorption. Kaya pagkakakain daw kayo ng spinach, sabayan ho ninyo ng lemon. Para magkaroon daw kayo ng skyrocketing energy
level. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, doon ho sa mga pabalik ng Pilipinas, magpapasalubong kayo, wag ng imported na tsokolate ha. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya nagpuproduce sila ngayon ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ayan o, tangerine chocolate with pinya, tangerine chocolate with panucha. Ayan ha. Yan ho, ilan lamang ho sa mga variants ho ng tangerine chocolate na 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa Pilipinas. 10 minuto na lamang, 9 na lang pala. 9 na minuto na lamang bago po mag-8 sa umaga. Ay, nako ko, kayo ba'y nagkakaroon na ng pananakit ng kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihinga na ba ang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex o yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan sa barangay Almanza 2, Las Piñas. Ang grupo ni Sherwin Alparo nasa barangay Almanza 2, Las Piñas. Diyan ho sila mamimigay ng pera at eto naman ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H mini component? Eto na! Ang word of the day ngayong araw na ito ay tangerine chocolate. Masip-sip. Ang ating word of the day ay tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Energy infrastructures lubhang naapektuhan ni Juan higit na 4 na milyong pinsala sa electric cooperative sa ayon po sa DOE. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Inulat ng Department of Energy na lubhang apektado ang energy infrastructure ng Super Typhoon Uwan. Batang sa report ng National Electrification Administration, mahigit 4.4 na milyong piso ang inisyal na pinsala ng bagyo sa mga electric cooperative. 51 na mga EC ang patuloy ang restoration ngayon, habang 8 ang nakararanas pa ng total power interruption. 9 naman na on-grid power plant, sabi ng kagawaran, ang nananatiling offline, habang 63 ang off-grid power plant facility ang ongoing ang restoration. Ilan ng diesel power plant ang operational pero nakararanas pa rin ng mga hamon dahil sa hindi gumagana o partially energized na distribution line na naglilimita sa kanilang maghatid ng power supply. Pero mula sa 454 mula sa 712 o 63.76% na mga bayan sa buong bansa ang na-energize na habang nagpapatuloy
ang puspusang restoration effort para sa mahigit 3.3 milyon na mga consumer connection mula sa mahigit 4 na milyon kahapon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, prioridad nila ang rapid restoration sa mga critical facility kabilang mga pagwamutan at mga evacuation centers. Pakinggan natin. This was a massive typhoon. It affected so many of our electric cooperatives and many of the structures of NGCP and in fact even our generation companies. But there has been also a massive improvement because of the 24-hour work of all the agencies and all the private entities. I would like to give credit to all the men on the ground who worked hard despite na mahirap papuntahan ng mga poste, mahirap pa ayusin. Some are flooded, but they've accomplished so much in the last 24 hours. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. 5 minuto na lamang. ACS na umaga. Kaya ganyan po ha. Ganito na kalangatan. Sandali. Bakit biglang umayaw? Magandang umaga, Pilipinas! Ito na. Mamibigyan na ng pera si Santa Claus. Sherwin! Yes, magandang umaga, Kuya Angel. Dito ka sa Barangay Almanza 2, dito sa Las Piñas City. Huling-huli natin itong tatay na nagre-repair, mahilig mag-repair ng mga buting tingin. Yan dito sa kanyang harapan, radyo na pinakikinggan. Tatay, pangalan niyo po? Francisco po. Francisco? Borlahe po. Borlahe. Francisco Borlahe ng Barangay Almanza 2 at paborito yung makinig po lagi ng balita tuwing umaga. Opo. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Angelo Palmoles. Si Angelo Palmoles. Dahil mahilig ka makinig sa DZRH, si Angelo Palmoles at meron kang 1,000 pesos. Thank you. Maraming salamat po. Meron pang dagdag yan kapag nasagot mo ang ating word of the day. Ito, ano ang ating word of the day? Tangerine chocolate. Yang napaborito na Kuya Angel, tangerine chocolate. Dahil nasagot mo ang ating word of the day, meron kang DZRH mini component. At syempre meron pang DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Ano masasabi ko, Kuya Angel? Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa palaging pagtutok sa DZRH. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo Orange number 6. Sherwin. Yes. Ipan mo naman kay ma'am. O ikaw naman. Ayan. Kasi nakaklible. Naka-spaghetti. Ma'am, good morning. Nakdo naman. Diba? May morning kiss pa. Ayan. Kuya Angel, inaaraw may patuka. Ingat po kayo. Ayan. Ganyan talaga pag nagmamahalan, laging natutukaan. Ayan, sige. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Ice number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga, Pilipinas. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa inyo tuwi-tuwi na. Dr. Flor Tesoro, good morning. Isang minuto na lamang bago po mag-ACS Balita at 2x2 kasama si Jerry Mahat at Anthony Temera. Ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po sa kay Aristotle. Ang sabi niya, it is our choice of good or evil that determines our character, not our opinion about good or evil. Magandang umaga, Pilipinas! ACS na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.